Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S. Giro West. Ang topic ng for our devotion ngayong araw na ito ay pumapatungkol kay Naaman, kay Elisha at saka kay Gehazi. So ano nga ba yung nangyari sa kanila at paanong si Gehazi ay nagkaroon ng leprosy. So matatagpuan natin ang ating devotion 2 Kings chapter 5 verse 16 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang sabi dito, ngunit kanyang sinabi, habang buhay ang Panginoon na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng anuman. At ipinilit niya na ito'y kanyang kunin, ngunit siya'y tumanggi. So, nung kahapon ay naintindihan natin na si Naaman ay nagkaroon ng leprosy, lumapit kay Elisha at doon ay napagaling siya, no? It was all by the grace of our God, no? So, kung saan kahit hindi deserve na Naaman ay ibinigay ng ating Diyos. Ganun yung concept ng grace ng ating Panginoon. So, anong nangyari? Kahit na anong ibigay ni Naaman ay hindi yung tinatanggap ni Elisha. Kaya nga, yung teaching number 1 natin, Naaman was transformed by God's grace. So, dahil doon, no, naintindihan ni Naaman na hindi nabibili ang Diyos ng Israel, no, at hindi nabibili ang kanyang kapangyarihan, kundi ito ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa kanya. So, our point number 2, Gehazi was transformed by greed and the love of money. So, pagtapos nun, umalis na sila Naaman at sumunod sa kanila si Gehazi, at ang nangyari ay kumuha ng parte si Gehazi sa na ibibigay dapat kay Elisha, at pagdating doon, no, ay nakauwi sila at sabi ni Elisha, hindi ba kasama mo ang aking spirito? So ibig sabihin, alam rin ni Elisha kung ano yung nangyayari pagkatapos sa nangyari kay Gehazi, at doon, sabi nga ni Elisha na magkakaroon sa kanya didikit, no, yung leprosy at sa kanyang descendants magpakailanman. So ang nangyari, no, dahil dun sa love of money ay sa kanya nangyari yung sakit ni Naaman, no? So sabi dito, Gehazi's sin was that he tried to put a price on the grace of God. So dahil doon, no, sa pagkuha niya ay nangangahulugan din yun na siya, no, bilang servant ni Elisha ay tinry niya, no, na bigyan o suhulan, no, yung grasya ng ating Panginoon. Kaya nga sa atin, no, bilang mga tao, kailangan natin maintindihan na ang money ay servant yan natin, no? Hindi dapat yan ay yung maging amo natin. So money is awesome, is a great servant but a terrible master. So kailangan natin maintindihan, sabi rin doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, no, na the love of money is the root of all evil. So ito lamang po ang ating devotion. Maraming pong salamat.